Okay, good day everyone. So today we'll be having our topic 8 for starting, reversing, and stopping an engine. Okay. Okay, so usually sa barko pag aalis na tayo, if we will be having our ship departure, there will be a 1 hour notice na itatawag sa engine room. So, yung tatawag ng 1 hour notice is syempre yung bridge. So, the bridge will call the engine room 1 hour notice. And then, we as marine engineers, we will prepare the engine so that pag alis na natin is pwede nang gamitin ng bridge yung control. Or pwede nang kontrolin ng bridge yung during maneuvering ng barko natin. Okay, so usually pag ship departure, meron talaga yung mga tugboats, yung nakita nyo sa picture. So we have tugboats, so para may umalalay sa atin. In case na magkaroon ng emergency na hindi di tumakbo yung makina or nag-stop yung engine or nag-overspeed yung engine. So merong other ship or itong tugboat na hihila at sa barko para ma-prevent yung disaster or damage or accident. Okay, so it is a protocol or protocol talaga na kailangan yung barko kukuha talaga sila ng tugboat during departure ng barko nila sa port. And kung gusto din nilang dumikit sa puerto, so syempre kailangan pa rin ng tugboat yan. So, it's for safety purposes. Depende na lang sa barko. Kung gaano kalaki yung barko, mas maraming tugboat siguro yung kailangan. Okay, so let's start. 1 hour notice. 1 hour notice before ship departure. So, tinawagan na tayo ng bridge ng 1 hour notice. So, tayo, syempre, sa engine room, meron tayong pre-departure checklist. So, yung i-share ko ngayon is about the pre-departure checklist. So this is a sample only kasi in every ship, in every company, in every ship, meron silang separate or different kinds of pre-departure checklist. So this is the preparation para umalis tayo or for departure at sea na tayo. Okay. So depende na lang kung anong barko meron ka. Always follow your company SMS or your pre-departure checklist ng barko nyo. Okay. So, usually, pag nasa puerto tayo, ito yung usual na tumatakbong mga machinery. This is the initial condition pag nasa puerto tayo. So, ibig sabihin, hindi pa tayo tumatakbo, hindi pa tayo umalis. So, first, meron tumatakbong isang diesel generator or auxiliary engine. So, tumatakbo yung isang DG or auxiliary engine kasi ito yung nagbibigay ng kuryente or ng power sa sa loob ng barko. So, baka nasa kabina ka, natutulog, nag-charge ka ng laptop, nag-charge ka ng cellphone, or ano ba yung ginagawa mo doon? Syempre, yung mga ilaw, syempre, kailangan yun ng power or ng electricity. So, kailangan, kahit nasa puerto ka, tumatakbo yung isang diesel generator mo or auxiliary engine. Next, kailangan tumatakbo din yung auxiliary seawater pump mo kasi ito yung nagbibigay ng cooling sa lahat ng machineries or sa central cooling ng barko mo. So, tumatakbo yung auxiliary seawater pump. Hindi, yung auxiliary seawater pump is parang mas maliit na pump kaysa sa main seawater pump. So, usually, pag nasa puerto ka naman, di naman kailangan ng malakas na bomba, kailangan ng malakas na cooling. So, usually, yung auxiliary pumps lang yung pinapatakbo natin, yung maliliit lang na mga pumps. So, auxiliary seawater pump and auxiliary LT pump is running during port kasi ito yung nagkukuling sa mga equipments na tumatakbo sa barko. For example, yung aircon, yung refrigeration mo, yung sa meat room, fish room, at sa vegetable room mo, kailangan ng cooling yung ating refrigeration. So, ito yung auxiliary seawater pumps and auxiliary LT pump that is cooling down all the running machineries. Okay. Meron din tayong air compressor. So,
yung ating air compressor, pag nasa port condition, naka-auto yung dalawa yan. So, auto 1 and auto 2. So, depende kung ano yung auto 1, siya yung unang tatakbo pag bumagsak yung pressure. So, for example, yung pressure mo is 30 bars. So, for example, yung at 28 bar, tatakbo yung auto 1. At 27 bar, tatakbo yung auto 2. So, depende sa setting sa barko mo. Next, all the fuel oil supply pumps and the booster pump, yung isa is running, yung isa is naka-standby. So, kahit nasa puerto ka, tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng yung supply ng fuel natin. So, hindi ibig sabihin na ginagamit siya. So, maaaring sa diesel generator ginagamit siya. Pero sa main engine, hindi siya ginagamit. Pero tuloy-tuloy pa rin yung recirculation mo. Kasi, kailangan naka-heating palagi yung fuel mo. So, kailangan naka-heating palagi yung fuel mo. Para, if in any case, during emergency, kailangan yung biglang mag-start ng main engine, automatic, naka-ready always yung fuel oil mo. Hindi mo na kailangan na mag-heating muna bago ka makapag-start. So, usually, especially pag bunker yung fuel mo, hindi mo kayang i-heating yan in minutes lang. So, minsan, umaabot yan ng oras. Depende sa lamig na meron yung fuel mo. So, kailangan, kahit nasa puerto, always nag-circulate tayo, nag-heating tayo ng FO. So, syempre, para ma-heating natin yan, kailangan tumatakbo yung ating auxiliary boiler. Automatic yan. Oil-fired boiler natin. And then, yung steam heaters or electric heaters natin, kailangan naka-auto din yan. Na kailangan, always na mini-maintain niya yung proper viscosity ng ating fuel oil. Usually, less than 15 centistoke. Okay, another one, lube oil purifier. Always tumatakbo yan. Nililinis niya palagi yung langis mo kahit nakapatay yung makina mo. Aircon and refrigeration. So, syempre, yung aircon, kailangan naka-on yan para makatulog ng mahimbing yung mga tao sa loob ng barko. Yung refrigeration rooms, kailangan naka-on yan para hindi masira yung mga pagkain mo. So, nandito na yung fish room, meat room, at yung vegetable rooms natin. Syempre, sa engine room, tumatakbo din yung mga fans and blowers. Tuloy-tuloy yan. So, depende na lang kung sa puwerta kayo, pwede kayong magbawas ng blower, pero kailangan meron talagang tumatakbong blowers. Usually naman, naka-on yan lahat. Minsan, 4 na blower naka-on. Yan lahat para sa engine room. Pwede mong bawasan kung gusto mo. Depende na sa standing order ni Chief Engineer. Okay, lighting. Siyempre, yung mga ilaw, naka-on yan. Yung iba, nakapatay. Depende kung gusto mong matulog. So, basta naka-on yung mga ilaw sa barko. Galley equipments, yung mga lutuan ni Mayor, yung kung may exhaust fan si Mayor doon, kung may aircon ba si Mayor, separate na aircon si Mayor sa galley mo. So, yun, may tumatakbo yun. Kahit nasa puerto ka, kahit nakapatay yung makina mo. And, ano pa? Wala. Kung iba pa, depende sa barko kung ano pa yung mga tumatakbo sa kanila. So, yun yung mga initial condition natin. So, kahit na nasa puerto, tumatakbo yung mga yan. Okay, so at 1 hour notice, so, syempre, tatawagan na tayo ng bridge ng 1 hour notice. Ibig sabihin, prepare na tayo ng makina so that pag dumating na yung piloto, mag-start tayo ng makina, aalis na tayo sa puerto, is pwede na gamitin ng bridge yung timon or steering. Okay. So, first, pag 1 hour notice, syempre, una natin gagawin is to start another generator. So, mag-parallel tayo ng another generator o mag-synchronize tayo ng extra generator. Actually, yung isang generator, kaya niya yung load ng barko. Pero, during maneuvering kasi, may mga times na biglang may mga loads na biglang pumapasok, biglang natatanggal, biglang nagsa-start yung mga automatic, yung mga auxiliary blowers natin, biglang namamatay. So, pag isa lang yung generator mo, tapos nabigla siya sa load, so, mahirapan siyang mag-adjust. So, possible mag-blackout siya. So, nangyari na to nung napansin natin yung sa Baltimore Bridge, di ba? Yung barko is biglang nag-blackout. Siyempre, pag nag-blackout ka, mahirapan ka ng control yung barko mo. So, mangyari, magiging disgrasya. Nabangga sila sa bridge ngayon. So, nabangga sila sa Baltimore Bridge. Nasira yung Baltimore Bridge. Nasira din yung barko. Di ba? So, to prevent that from happening, kailangan dalawa yung generator. Kahit naka-low load yung dalawa na yan, as long as naka-synchronize yan, okay yan. Kasi in case na may bigla kang paandarin na load, so automatic kakayanin ng dalawa. In case na masira yung isa,
or nag-blackout yung isa, sasaluin lahat ng isang tumatakbong generator. Okay? So, kailangan dalawa yung generator, especially during maneuvering. Okay, start the standby diesel generator and parallel with the running diesel generator. O, dun ka na magsisynchronize. Okay, next is, gagawin natin is, iti-turn on lang natin yung bomba ng ating exhaust gas boiler. So, yung circulating pump, papanda rin lang natin para magkaroon ng tubig itong ating tube sa loob ng exhaust gas boiler. Kasi minsan, pag nakalimutan mo to, tumatakbo na yung makina mo, mainit na yung exhaust gas boiler mo, tapos bigla mo, doon mo palang papaanda rin yung tubig, magkakaroon ng thermal shock, magka-crack yung mga tubes mo, masisira, magkakabutas, or magkaka-damage. Okay, so to prevent that, paanda rin natin yung circulating pump ng exhaust gas boiler natin while hindi pa tumatakbo yung makina. Next is to confirm the steering motor's condition after being started. So, check mo yung steering motors mo, wala bang leaking, tumatakbo ba siya, wala bang alarms, okay ba yung temperature, okay ba yung langis mo, okay ba yung, ano pa ba? So, yung mga controls doon, wala bang alarma, so, may grease ba yung mga, itong mga ganito, dito, mga moving pistons natin. So, check mo ang condition, kung okay ba siya, and then, yun, goods na yun. Pwede mo nang continue ka na sa next na gagawin mo. Next is, start the following pumps minimum 20 minutes before starting the main engine. So, bago ka mag-start main engine, kailangan tumatakbo na to ng 20 minutes. So, ano ba ito? Ito yung main engine lube oil pump, or sa iba, tawag nila is main engine lube oil standby pump, or yung iba, main lube oil pump, yung tawag. So, depende lang sa barko na sinasakyan mo. So, pandarin mo yung langis kasi ito yung maglulubricate sa lahat ng moving parts sa loob at sa loob ng main engine natin. And then, if applicable lang, kung meron kayong reduction gear lube oil pump, so, pandarin mo na rin. So, para ma-lubricate natin yung ating reduction gear at yung reduction gear natin. Next is, syempre, tapos ito sa langis, dun tayo sa cooling water. So, yung cooling water natin, since magsa-start pa lang tayo ng makina, so, kailangan ma-preheat na natin yung cooling water natin para yung makina, pag start mo, naka-heating na siya. So, hindi na siya mabibigla, hindi na siya magkakaroon ng thermal shock. And then, syempre, yung ating jacket cooling fresh water, pag na-on na natin yung heater na yan, naka-set point yan at 70 degrees. So, usual, 70 degrees yan. So, papainitin niya yung tubig, 70 degrees, and habang umiikot siya sa loob ng makina mo. So, loob ng liner, sa loob ng cylinder head. Yan. So, another thing, pag uminit na yung liner mo, syempre, magkakaroon na yan ng expansion konti sa metal. So, pag nagka-expand na yung liner mo, pag start mo later, so, madali na lang yung pag-move ng piston sa loob ng cylinder mo, sa loob ng liner mo. Kasi, na-preheat mo na siya, heating mo na siya. So, turn on the preheater, open the inlet valve and outlet valve, and close the bypass valve. And start the main engine jacket cooling freshwater electric heater. Okay, next natin gagawin is, syempre, alam na natin tumatakbo to, pero nakalagay pa rin ito sa ating checklist na kailangan puntahan mo pa rin, i-check mo pa rin. Baka hindi siya tumatakbo, baka pumara siya bigla, baka nag-trip siya, or baka may ginawang maintenance doon, kaya pinatay pala, hindi sinabi sa'yo na nakapatay yung feed pump and booster pump or circulating pumps mo. So, kailangan mo pa rin i-check doon. Kahit alam mo na tumatakbo yon, double check mo pa rin. Okay? So, start main engine FO feed and FO booster or circulating pump. So, usual naman, isa yung running, isa yung standby. Okay, next is to manually drain the starting air reservoir and service air reservoir. So, yung tubig sa ating mga air tank or sa air bottles natin is kailangan natin i-drain. Kasi pag yun pumasok sa ating cylinder, naka-create ka pumasok ng combustion chamber, tapos nagkatubig doon ng marami, and then pag start mo, syempre ano mangyari, masisira yung mga piston mo, madadamage kasi yung liquid is incompressible. So to prevent that, so kailangan tanggalin natin yung tubig sa ating system.
And then, yung tubig din mismo, pag pumasok yun sa ating cylinder, syempre, pag start, pumasok sa cylinder, and then nagkatubig yung ating piston na lubrication. So, dun sa liner at sa piston, magkakaroon ng mixture ng lubricating oil mo and ng tubig. So, masira yung lubrication, masira din yung piston mo, masira yung liner mo, magkakagasgas, or yung piston ring mo, masira din. Diba? So, to prevent that, drain na lang natin. Okay, next is, kung merong drain valve yung turbocharger mo, drain mo. Kailangan yung, usually, nandito yan sa may exhaust side. So, bakit kailangan open yan? So, i-check mo kung may laman na tubig, di ba? Kasi dapat, yung exhaust natin, o yung turbocharger natin, walang laman na tubig. Kasi yung tubig, mahirapan ka na nun, makakasira ka pa, di ba? So, dapat walang tubig. Kung magkatubig man yan, pag open mo ng drain valve, may tubig lumabas, so, hanapin mo na ngayon, saan galing yung tubig na yan? Baka nag-leaking saan galing yung leaking? Baka doon sa economizer mo, nabutas na, sumirit ng tubig doon, bumalik dyan sa exhaust, sa turbocharger mo, or kung saan man yan galing. Kung langis naman, check mo saan galing yan, kasi hindi pwede mag-start na makina na may problema. So, yung ibang turbocharger naman, walang drain valve. So, wag mo ipili, if applicable lang naman, di ba? So, pero, yung malaki, meron yan mga drain valve. Next is open the indicator valve. So, buksan mo yung indicator valve. Ito ay nakalagay sa iyong cylinder head. So, para pag nag-start ka ng makina or nagpaikot ka ng makina, may space para breathe yung combustion chamber mo. So, open indicator valves. And then, turn the main engine at least 1 complete revolution. So, paikutin mo siya. So, yung isang complete revolution ng main engine, gamit yung turning gear, maabot yan ng 1 minuto. Matagal yan, mabagal. Okay, so paikutin mo. So, kailangan nakabukas yung indicator valve mo para may singawan yung hangin dun sa loob ng ating combustion chamber. Pag walang singawan yun, magko-compress ka ng hangin, mahihirapan yung turning gear mo, magtitrip yan. So, makita natin, malaki masyado yung ating makina, maliit lang yung ating turning gear. So, hindi pwedeng nakabukas yung ating indicator cocks. So, una pa lang, engage turning gear. Engage mo muna, and then you start the turning gear. So, at least 1 complete revolution lang. So, ang pinaka-main purpose ng turning gear is para maikot natin yung makina sa loob. Lahat ng moving parts sa loob is makapaikot mo na isang beses, malubricate yun sa loob ng ating langis. Kasi pag hindi natin pinaikot yan, may parts na hindi malalangisan, may parts na nalalangisan. So, kailangan lahat ng parts na kailangan ng lubrication is malubricate natin. So, kailangan natin paikutin yung makina 1 complete revolution. And then, nakabukas yung ating, wag natin kalimutan, nakabukas lagi yung ating indicator cock. Tingnan natin doon, pag may lumabas na tubig habang nagtuturning gear, delikado yan. So, hanapin mo saan yung source ng tubig na yan kasi hindi pwede mag-start ng makina na may liquid sa loob ng ating combustion chamber. Next is, lubricate mo yung mga injection pump racks. So, ito yung mga rack, ito. So, yan, moving yan kasi kinokontrol yan ng governor. So, kailangan langisan mo yan. Minsan kasi, pag nagkaroon yan ng fuel, tapos yung fuel is naging sticky or naging solid, so, mahirapan nang mag-move yung mga pump racks mo and yung linkage mo galing sa governor, mahirapan na yung mag-move, so hindi mo pa rin ma-start yung makina mo or magkakaroon ka ng problema. So, to prevent that, lubricate, tanggalin mo yung mga fuel na nag-solidify doon, tanggalin mo, and then lubricate mo, and then i-move mo. Kailangan moving sila, free movement. Okay, next is to lubricate manually the piston and liners using the lubricator. So, yung lubricator natin, usually gumagana yan pag tumatakbo na yung makina. So, pag hindi pa tumatakbo, you manually lubricate that. So, may pipindutin ka lang doon sa loob. Pindot lang. And then, malulubricate mo na yung piston and liners mo sa loob. Okay, so pag okay na lahat, walang problema. So, we will try the engine na. So, pwede na tayong testing sa engine. Blow off and start. Okay, so for trying the engine, tatawag ka muna sa bridge. Confirm with bridge that propeller is clear for try engine. So bakit ka tatawag sa bridge? Kasi yung bridge, tatawagan nila yung AB nila or yung able seaman na nasa likod ng ating barko.
i-check nila kung yung propeller mo is okay siya, clear yung sa propeller banda, walang lumalangoy doon na bata, walang mga bangka doon na malapit, walang nagmimingwit doon, walang mga tali na nakalubog sa ilalim ng tubig or malapit sa propeller. Kasi pag ikot ng propeller, lahat ng yon is kukunin niya or madadamage or papatayin niya kung sino mayroong nandun. So, kailangan libre lahat sa pupa, libre sa propeller, sa may tubig banda, libre lahat para makapag-start ka ng engine. Pag na-confirm na ng AB na okay sa likod, walang problema, tatawag sila sa bridge, and then yung bridge tatawag ulit sa engine room that we can start or we can try the engine na. Okay? Next is, since magpapatakbo na tayo ng makina, so papatay na natin yung preheater ng jacket cooling. So, iba-bypass na natin. Patayin ang electric heater, bypass the valve, and then yung turbocharger drain valve, kung nakabukas pa, close na natin kasi pag nag-start na tayo ng makina, lalabas na yung exhaust sa ating turbocharger, so baka dumaan sa drain valve. So, close na natin yon. I-stop mo na yung turning gear mo, disengage the turning gear para pwede ka na mag-start. Pag hindi mo na disengage yung turning gear mo, naka-interlock yan, hindi mo pwedeng pandarin yung main engine. So, disengage the turning gear. So, drain off. Buksan mo na yung starting air line mo. Tapos, buksan mo yung drain. Para, pag may tubig doon sa linyada, matanggal mo. Kasi bawal yung tubig na pumasok sa loob ng ating combustion chamber. So, gradually open the main engine starting air stop valve until full open. So, buksan mo na. Huwag mong biglain, baka biglang nagka-pressure doon. So, slowly until fully open. Gradually lang. So, pag okay na hangin mo, okay ng pressure, pwede ka nang mag-start ng makina. Open si water cooling valve to main engine kung meron. Or kung ano ba yung cooling doon sa main engine mo. Fresh water cooling kung meron. And adjust pressure at overboard valve of main engine seawater pump. So, depende na yan. So, for example, gamit mo seawater cooling sa iyong charger cooler. So, depende kasi pag medyo start pa lang ng makina, hindi pa naman masyadong mainit. So, di mo naman kailangan i-fully open yung cooling water mo sa iyong charge air cooler. So, pwede mong adjust the pressure. Bawasan mo lang para hindi naman masyadong malamig masyado yung cooling yung charge air natin. So, adjust. So, sa lube oil cooler, pwede mo rin kotean lang muna bukas. Then, later mo na i-fully open. Depende na sa barko, depende ka or depende na sa iyo as duty engineer. Okay, next, we can try the engine. So, set the load limit ng ating governor to 4 muna. Kasi, may nangyari, or depende kasi ito sa barko, di ba? May mga barko kasi na experience nila na bigla nilagay nila sa maximum ang yung load limit tapos biglang nag-overspeed. O biglang bumilis bigla yung makina. Try engine pa naman, so kailangan mababa muna. So, nilagay nila dito is load limit nila, nilagay muna sa 4 para yung maximum na pwedeng takbuhin ng makina mo, naka-load limit siya until 4 lang yung kaya niya. So, hindi masira yung makina mo in case of overspeeding kasi may limit siya. So, protection lang naman to. Depende na sa company kung ito yung pinapractice nila or hindi. Okay? Depende sa barko, depende sa chief engineer. Okay, now we will try the engine. Carry out air running of main engine. So, bibigay na tayo ng hangin sa main engine. So, wala pang fuel ito. Hangin lang muna. So, wrong spelling yung carry natin. Double R yan. Okay, carry out air running of main engine. So, una is, confirm na bukas yung indicator valves mo. Kailangan nakabukas pa rin yun. Huwag mong isarado. And then, confirm propeller and main engine control is at local position. Kailangan mag-start ka sa local para pag may problema, locally, you can stop it also. So, emergency stop ka lang. And then, switch selector, switch to run. So, run position mo, then, pindot mo yung start. So, yung start mo, pindutin mo lang, sandali lang. So, para lang, ma-airflow lang natin yung ating combustion chamber. So, lalabas yung hangin doon sa ating indicator cocks. So, paglabas ng hangin sa indicator cocks, check mo kung walang liquid,
walang fuel, langis, or tubig na lumabas sa ating indicator cocks. Kasi pag may lumabas doon na liquid something, hanapin mo ngayon bakit nagkaroon ng problema doon. Kasi pag may liquid, tapos start mo yung makina na may laman pala yung combustion chamber mo, pinilit ng piston na i-compress yung hangin, pero may laman na pala na liquid doon. Since liquid is incompressible, kaya niyang sirain yung piston mo. So, ito mangyayari sa piston mo pag pinilit mo siyang paandarin na may laman palang liquid sa loob. Okay? So, mas matibay pa yung liquid kesa sa metal. So, liquid is incompressible. Okay? So, kailangan naka-open yung indicator valves mo pag mag-start ka, mag-air running ka ng main engine para ma-check mo kung may laman sa loob ng combustion chamber. So, sa top ng piston, dapat walang laman yun na liquid. Okay? Next. Pag okay na yung ating, na-start mo, tapos may lumabas, hangin lang lumabas, wala namang liquid na lumabas sa ating indicator cock, stop mo yung position, and then tapos ka na sa airflow mo. Pag tapos ka na sa airflow, dun ka na magsa-start ng makina mo. So, carry out fuel running of main engine at machine side panel, so sa local control. So, yung unang gagawin is close mo muna yung indicator valves kasi magbibigay na tayo ng fuel, magkakaroon na ng combustion, baka yung apoy lumabas sa indicator valves, mag-activate yung ating fire alarm. Okay, next is put the selector switch to run position and then you can now start. So dito walang run position, nasa ibang panel yon. So dito you can start na. So pag pindot mo ng start, antayin mo yung main engine mo is tumakbo na siya sa normal speed. Pag okay na yung normal speed, return, pwede mo nang stop yung pindot ng start mo. Okay. So, yan, tumatakbo na yung makina mo. Check mo kung walang problema, walang leaking, okay lahat. Okay. So, pag okay lahat, walang problema, okay lang yung makina mo, okay lang yung fuel mo, tumatakbo naman siya, walang vibration, walang sobrang ingay, walang parang mga unnecessary na mga nafe-feel ka na unnecessary or nakitang problema, wala naman. So you can now put the selector switch of the governor load limit switch to 10. So max mo na load limit. Kasi ibibigay mo na yung control ng makina mo sa bridge. So kailangan pag gusto ng bridge na mag full speed, kailangan mabigay nila yon. Mabigay mo yon. So kailangan ilagay mo na sa load limit switch 10. And then after that, confirm main engine condition. Kung okay yung condition ng makina mo, walang problema, walang vibration masyado, okay lang yung walang vibration or normal lang yung reading mo, normal vibration lang, normal yung lahat. So, pwede nating ilagay sa remote yung ating control sa main engine. So, from local to remote. Okay, yung remote naman is nasa engine control na yung control ng ating main engine. Confirm at ECR that RPM is on idle speed. So, depende na kung meron kayo nito sa barko. So, idle speed, kung meron kayong running speed, idle speed, so yun. So, confirm mo lang sa ECR na yung RPM mo is an idle speed. And then, so, yan. So, switch main engine HT and LT cooling freshwater pump on standby. So, yung main pumps mo, standby mo na. Especially pag yung makina mo is meron siyang naka-couple nga na pump. Pero pag hindi naka-couple yung pump mo, yung isang pump mo main is running, yung isa is standby. Okay. So, if applicable, after 15 minutes. So, after 15 minutes, okay lahat, walang problema. Naka-warm up na yung main engine mo. So, pwede mo nang adjust yung speed setting mo from idle speed to running speed na. Okay, so yung idle speed kasi is parang pinapainit mo pa lang yung makina mo. Yun. Nagwa-warm up pa lang, so wag mo munang ilagay sa running speeds. After 15 minutes, you can put it to running speed. And then pag naka-running speed check mo na yung mga langis mo. So first, check, make fine adjustments if possible. Kung may mga adjustments ka pa, kung may mga standing order si chief engineer na gustong gawin mo, so gawin mo. Okay? So after that, you can confirm the following important items. So these are very important. Pwede mo itong gawin
before mag-start and then after mag-start. Okay? So, check mo yung sump tank level mo, sounding. O, depende kung dipstick, kung maliit na main engine, dipstick lang yan. And then, reduction gear oil level mo, check mo kung okay yung level, dipstick or sounding, depende sa barko. And then, check mo yung governor oil. Ito yung governor oil natin. Kailangan nasa center siya ng dalawang low level and high level. So, nasa gitna dapat yan. So, check the governor oil level kung normal. Pag kulang, dagdagan. Ganun lang yon. And then, check the blower duct is open to main engine turbocharger. Ito yung blower duct natin. Nakatutok yan banda sa ating turbocharger. So, kailangan bukas yan. Minsan kasi, pag nasa puerto, minsan sinasarado nila. Yung iba naman na barko is naka-open lang yan palagi. So, double check mo. Confirm that it's open. So, itong blower duct, ito yung air blow from the engine room blowers. Bibigay sila ng buga yung malakas na hangin papunta sa turbocharger para hindi mahirapan yung turbocharger na maghanap ng hangin. And then after that, pag normal lahat, okay na lahat, report condition to main engine to bridge, condition of main engine to bridge, and change control position from ECR to bridge. Usually, si chip engineer gumagawa niyan, or pag sinabi mo chip na, bibigay ko na sa bridge yung control. Okay, pag sinabi ni chip, okay, sige, so ikaw na tawag, ikaw yung duty engineer, pwede rin. Okay? So, call the bridge. And then, the bridge will pipindutin nila yung bridge control. And then, i-confirm natin sa engine control room na ina-accept natin yung gusto nila na mag-bridge control na. So, accept. So, pindutin mo rin yung accept. So, ngayon, naka-bridge control na yung main engine mo. So, anytime gusto nilang mag-maneubrada, mag-stop engine, full speed ahead, slow speed ahead, dead slow, slow speed, and then full speed ahead, gusto, depende sa bridge, so pwede nilang kontrolin yon. In any case, may emergency, may gusto mong tanggalin yung control, you can do it naman. Sabihin mo lang kay chief engineer kung kailangan. Okay, so yun, nasa bridge na. Okay, rank up engine. So, pag umalis na tayo, for example, or yung makina is nagmaneuvering na kayo. So, for example, kung naka-emergency FO tank ka pa, pwede mo nang i-change over to FO service tank. If applicable lang naman to. Yung iba naman is naka-service tank na yan. Simula pa lang. Okay, start FO purifier. Yung lube oil purifier, tumatakbo na yan. Pero i-confirm mo pa rin. Double check and start it if nakapatay. Okay, so pwede ka nang mag-purify. Kasi gumagamit na ng fuel yung main engine mo. Next is switch off breaker for bow thruster. So, kung gumamit yung bridge ng bow thruster, tanggalin mo. Kung hindi na nila, kung nakaalis na kayo, nakatapos na kayo sa maneuvering, di ba? So, tapos na sa maneuvering, tanggalin mo na yung switch off mo na yung breaker ng bow thruster mo. Kasi yung bow thruster, yung laki ng bow thruster is kaya niyang, yung isang buong generator din yung kaya niya, minsan. So, pag hindi mo yan pinatay, biglang napaandar doon sa bridge, nagkamali sila, napindot ng bow thruster, tapos yung generator, isa lang, biglang nag-blackout. So, yun yung dapat hindi mangyari. O, switch off mo na yung bow thruster mo pag nakaalis na kayo. Pag libre na lahat sa bridge, okay na lahat doon, naka-rank up ng engine, tumatakbo na, wala na sa maneuvering, naka-at-sea na siya. And then, kung naka-shaft generator ka, pwede mo na gamitin yung shaft generator mo. And then, parallel mo sa bus, and then, madi-disconnect na yung generator mo. Shaft generator na yung pagaganahin mo, kung meron kayo. And then, confirm electrical load is taken off the diesel generator and singled up from the bus. So, confirm mo na dapat naka-shaft generator ka na, and then, yung diesel generator mo, ilagay mo na lang sa standby. And then, you can start the freshwater generator after clearing coastal waters. Check all parameters for normal operation of the engine. So, yun. So, pag okay lahat, goods, okay. And then, pag tapos sa duty mo, turn over mo lahat sa ka-duty mo, yung mga nangyari, kung may mga problems or wala, kung okay lahat, sabihin mo. Okay? So, that's how you start the engine. And then, if you want to stop the engine, pagdating nyo sa puerto, pag malapit na ka sa puerto, and tatawag na ng 1 hour notice for stopping na the engine. So, antayin, pag dikit mo sa, usually naman, binabaliktad lang nila yung
yung procedure ng starting, balik na rin mo lang, yun na rin yung procedure for stopping. Okay? So, ensure that there are no fire, leaks, abnormal vibrations, and any abnormalities in the engine room to be sure na okay yung duty mo, okay yung watch mo. And then, for the safety of everyone also. Okay? So, that's it. So, I hope you have learned something today. Please do share and subscribe sa ating channel. And thank you for your time. See you on your next video. God bless and enjoy your holiday. Bye!